Sa OFW, kahit nasabihin mong OFW yan, maraming pera, maraming trabaho. Pero yun talagang, ang hirap. Minsan nga, alas 3 ng madaling araw, talagang nananakit yung kamay mo. Talagang nagigising ka kahit na sarap ng tulog mo dahil sa sobrang sakit, magigising ka. Sabik ka na makakita ng ibang mga kababayan. Tapos naririnig mo, marami rin silang iniinda. Tapos nagpapasalamat sila at mayroong ganitong program. Talagang, pwede nang ipadala sa Pinas yung masisimo di. Sabi ko nga, majority dito sa grupo na to is Christian. Pero pagdating ko talaga, yung ngiti nila, yung approach nila, talagang nandoon. Sabi ko, katulad kanina, ako lang yung nakatundo. Sabi ko, parang mali ata yung pinasukan ko. So, sabi niya, upo ka dito, ma'am. Dito po. Tapos bigay kagad sila ng tubig, ng tinapay. Sabi ko, wow, ganito pala. Sabi ko, thank you naman. Sabi ko, may ganito pala rito. Sa totoo lang, ma'am, this is my first time. So, parang, tapos nakikita ko pa sa screen na, hindi lang pala dito sa Malaysia, pero sa buong Pilipinas, sa mga Benguet. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, ang galing. Kasi kahit na anong hirap sa buhay, meron pong Kuya Daniel at merong mga tao na kahit na sabihin mo, hindi, kanina pagpasok ko talaga, akala ko, mali ba ito napuntahan ko? Para bang overwhelming. Nandito pala ako sa talagang, yung pakiramdam mo na, i-welcome ka. Thank you po talaga. Sana po marami kayong matulungan na hindi lang kaming nasa Malaysia. Sana po marami pa na matulungan. At sana po hindi lang po itong taon. At marami pang dekada kayong matulungan. Salamat po, Kuya Daniel. Naiiyak ako kasi bibihira yung magkaroon ng ganito. At saka talagang discrimination, talagang walang-wala. Welcome na welcome po ang lahat. Yun lang po, salamat. About medical, mahal kaya malaking tulong talaga na may ganitong programa na free medical mission. Mahirap po kasi malayo sa pamilya, dapat magpapadala ka kasi may pamilya ka sa Pilipinas, kagaya ko, may 2 anak ako tapos single parent pa ako. So, mahirap talaga maging isang OFW. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na ginamit niya yung MCGI para sa ganitong programa. At ito ay malaking tulong po sa aming mga katulad naming mga OFW. Actually, this is my first time experience, but I'm not like a first time. And I arrived like a family already. Suddenly, I feel like family because they all are very friendly and warmly welcome. They show me the way and then they serve me breakfast. Everything is very, very like foreign. We come and work here for very helpful, and then I didn't see any discrimination, and I feel very comfortable and around here. Yes, I'm from Myanmar, and then I'm Burmese, and then MCGI is thank you very much for your warmly welcome, friendly, and like this kind of medical mission.
it will be more successful. And we never experienced in our nationality, and this is the first time I come here. So if I hope my nation, how to say, for example, and then I can tell my nationality community I can suggest to them. Yes. Kagaya sa amin mga OFW, marami kasi kaming nararamdaman na, so kailangan namin mag-check up sa katawan namin. Kasi sa trabaho namin, yung ganon, so kailangan namin, masakit ang ulo namin, pero kakayanin para sa family. God is good kasi wala siyang pinipili. Lahat matutulungan para sa atin, para sa ikakabuti sa katawan natin. Talagang sobrang happy ko, nararamdaman ko yun na walang nag-ano sa akin, na walang nag-discommit sa akin na ganito ako ngayon na pumasok dito. Sa entrance pa lang, nag-ano na sila. Mabait sila nag-entertain hanggang sa pagpupo, hanggang sa pag-akyat. So, wala silang lahat okay. MCGI group is okay. Kuya Daniel Rason, at ipapabot ko po ang taos-pusong pasasalamat sa iyong sa ginawa mong ganito na makatulong sa lahat. Sa aming lahat, sa mga tao, hindi lang sa mga Pilipino, pero may natulungan ka pa rin sa ibang mga lahi. So, thank you. As for what Brother Daniel has done, I think a few times. I've been here for many years. I think Brother Daniel has done a very beautiful, very difficult mission, which other people cannot do it because this being done in other countries, not in Philippines. So of course there will be a lot of obstacles, but we need a person who have all the bravery and all the hard works to do and to make these successful things. And I wish Brother Daniel congratulations and keep up the good work and all the best in future, definitely. Maraming salamat sa MCGI sa pagbibigay ng mataas na kalidad at napapanahong serbisyo, hindi lamang para sa inyong mga miyembro, kundi para sa lahat ng ating mga kababayan. Ipagpatuloy po ninyong inyong mabuting gawain at advokasya sa paglingkod ng kapwa. Maraming salamat pong muli at pakirating pong pagpapasalamat natin kay Brother Daniel Rason. More power to MCGI at mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ang paggawa po ng mabuti, wala pong pinipili. Ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong religious affiliation, ano man po ang ating pong kalagayan sa buhay. Basta ang mabuti ay nakikita natin kailangang gampanan, yan po ang itinuturo po sa MCGI. Paggawa ng mabuti na walang anumang hinihinging kapalit, dahil ang ating pong tiwala, may Diyos po nagaganti sa ating pong mga paggawa. Maging matuwid sa harap ng Panginoon, maging masipag tayo sa kabanalan. Salamat sa pagkakataong maranasan ko na na magkita-kita tayo kasi bihira po talaga tayo magkita sa napakalayo, pero sa awat tulong po ng Diyos, nakita ko yung mga dati kong hindi nakikita personal, saka iba yung feeling pagbukaan po talaga. Tama yung sabi ni Daniel na merong unexplainable feeling ng mararamdaman po, nakita mo yung kapatid po talaga. God will impossible o karapat dapat, pero sa kalitan ko po, sa awat tulong po ng Diyos, gagawin ko po yung lahat na magagawa ko. Lahat po na may tutulong ko sa iglesia.
sa local servant namin lahat gagawin ko kasi alam ko kasi na pag gumawa ko na mas wala na akong pupuntahan eh. Kumaga, ilalaan ko yung buhay ko sa gawain po. Kaya yun po yung pinakatulong ko po. Tulong po ng Diyos. Hindi man karapat-dapat pero alam ko dahil sa pananampalataya, magiging karapat-dapat po ako. Ibuin mo, Panginoon, ang puso ko nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam ko. Ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha. Sa ng OFW talaga pong mahirap na lalo po sa pamilya, homesick ka palagi. Tapos marami po yung na-experience magkaiba-iba. Pero salamat sa Panginoon dahil may ganito palang masusumpungan. Dahil sa akin pong experience, bago po akong kaanib, nagpapasalamat po ako. Dahil dito ko naramdaman na yung talagang iba po yung mararamdaman mo talaga. Salamat po Kuya sa malawak mo pong pag-ibig sa amin at palagi ka pong nandyan para sa amin at nandyan pa rin para sa mga bagong maaanib sa kapatirang ito. Sana po Kuya, bigyan ka po ng lakas, pagpatuloy po ang gawain ito para po sa mga hindi pa po naanib, mga kailangan po kaluluwa dahil ang dami pong kaluluwang naghihintay po. Ay buong puso na susuporta hanggang sa kung saan kami pinahihintulot ng Diyos na makaabot sa mga gawaing itinataguyod po sa pangunguna po ng kapatid na Daniel, lalo na po yung mga paglingap sa ating mga kapwa-tao para sa gayon ay maipahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos gaya ng sinasabi ng Biblia. Napakasarap po sa feeling kasi may mga nakakausap po kami ng mga kapwa namin delegates, kapwa volunteers na sobrang galak po na makita silang nagpapagal, gumagawa ng mabuti na napapaloob po dun sa sinabi o sa tinuturo ni Kuya sa unang 1:3:18 na bilang isang tupa dapat tayo ay maging masigla sa paggawa at sa katotohanan. At sabi din po na naituro din po sa atin na dapat meron tayong flock mentality sa Galatia 6:2 na magpasanin po tayo sa pasanin ng bawat isa dahil yun po yung kalooban ni Kristo. Kaya una-una po nagpapasalamat po sa Diyos na nabigyan po kami ng mabuting pagkakataon. Sana po ay makapagpatuloy po tayong lahat sa ating napasimulan na gawain hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kuya Daniel, ay magiging kabahagi niyo po kami palagi sa kalooban ng Diyos, sa ipahihintulot niya po. Ano man pong bagay na itinuturo ng Diyos sa pamamagitan niyo po, ay lagi po kaming magiging kaisa. Masaya po kaming magiging katulong, masaya po kaming magiging kabahagi, at sa tulong at awa po ng Diyos, ipahihintulot siyang may buhay at lakas, ay ipaglilingkod po namin sa Diyos ang aming pong ano man pong kakayahang meron po kami. Yung pagsama ko po, nakita ko po yung paggawa ng Kuya. Hindi po talaga tayo namimili kahit kanino, kahit sino, kahit anong lahi. Pagka po may pagkakataon na gumawa ng mabuti, hindi po natin ipinagkakait. Doon po ako nagagalak kasi open po tayo sa lahat. Wala pong rasa, wala pong political affiliation. Ang paggawa po natin ng mabuti para sa lahat. Ang prinsipyo, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya yung mabuting kalooban, minamantini yun
mabuting kalooban, lalong-lalo na sa kapatid. Pero dapat mabuti ang kalooban natin kahit na kanino pa, mga kapatid.